Mga kakaibang pangyayari ang nagaganap sa buong mundo. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging mapagbantay at mapanuri sa mga panahon. Kapag binabasa natin ang kasulatan, lalo na ang mga salita ni Jesus tungkol sa mga huling araw, tayo ay binabalaan na asahan ang mga tanda sa natural na mundo na magpapaalala sa atin sa kanyang malapit na pagbabalik. Ang mga pangyayaring nagaganap sa buong mundo ngayon ay masyadong makabuluhan upang baliwalain. Mula sa matinding mga lindol hanggang sa mga record na pagbabago ng panahon at mga sakuna sa kapaligiran, tila ang buong planeta ay dumadaing. Maraming tao ang nakakaramdam ng pagkabalisa. Nagtatanong sila, ano ang nangyayari sa mundo ngayon? Ngunit bilang mga Kristiyano, naiintindihan natin na ang mga pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang. Bahagi sila ng prophetikong talaan ng panahon na binalangkas ni Jesus sa Mateo 24 at iba pang mga kasulatan. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 7 hanggang 8, binigyan tayo ni Jesus ng mahalagang pananaw sa mga tanda na mauuna sa kanyang pagbabalik. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula lamang ng mga hirap. Ang pasimula ng mga hirap ay madalas isinasalin bilang mga hapdi ng panganganak. Tulad ng isang babaeng nakararanas ng tumitinding mga hapdi ng panganganak habang papalapit siya sa panganganak, gayon din ang mundo ay makararanas ng mas madalas at matinding mga tanda bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ano ang itinuturo sa atin ng mga hapdi ng panganganak? Sumusunod sila sa isang tiyak na pattern. Una, nakikita natin ang pagtaas ng dalas. Ang mga contraction ay unang nagaganap ng malayo sa isa't isa ngunit unti-unting nagiging mas madalas sa paglipas ng panahon. Pangalawa, mayroong pagtaas ng tindi habang ang sakit ay unti-unting lumalala, na nagpapahiwatig na ang panganganak ay papalapit. Panghuli, nakikita natin ang hindi mapipigilang katangian ng proseso. Kapag nagsimula ang panganganak, walang atrasan, at ang panganganak ay nagiging hindi maiiwasan. Sa parehong paraan, ang mga tanda na binanggit ni Jesus, mga lindol, taggutom, salot, at mga alitan, ay nagiging mas madalas at matindi. Papalapit tayo sa kasukdulan ng kasaysayan ng tao kung kailan babalik si Jesus upang itatag ang kanyang kaharian. Ituon natin ngayon ang pansin sa isang tiyak na hapdi ng panganganak na binigyang diin ni Jesus, mga lindol. Ang mga lindol ay palaging bahagi ng natural na proseso ng daigdig, ngunit sa mga nakaraang ilang taon, nakita natin ang pagtaas sa parehong dalas at lakas ng mga seismic na kaganapan sa buong mundo. Kamakailan, ang isla ng Santorini sa Greece ay naging sentro ng pandaigdigang atensyon dahil sa isang nakakatakot na serye ng mga lindol. Ang kamakailang serye ng mga lindol malapit sa Santorini, Greece ay nagsimula noong ika-1 ng Pebrero taong 2025. Daan-daang mga lindol at pagyanig ang umuugong bawat ilang minuto nitong mga nakaraang araw. Sa loob lamang ng 3 araw, mahigit 300 lindol ang naitala malapit sa isla. Ito ay humantong sa malawakang takot kung saan libu-libong residente ang lumikas sa lugar. Hindi inaasahan ng mga seismologists na titigil ang mga pangyayari sa loob ng ilang araw o kahit linggo. Hanggang ngayon, humigit kumulang 9,000 katao ang lumikas sa Santorini, at ang mga emergency flight ay isinasagawa upang ilikas ang higit pa. Isinara ng mga awtoridad ang mga paaralan at naglabas ng mga babala sa mga residente na iwasan ang malalaking panloob na pagtitipon kung sakaling magkaroon ng karagdagang aktibidad ng seismic. Ang mga bisita at maraming lokal ay nagmamadali na sumakay sa mga ferry at eroplano patungong Athens. Ang mga paaralan sa Santorini at mga nakapaligid na maliliit na isla, tulad ng Los at Anafi, ay inutusang magsara hanggang Biyernes. Nagbabala ang mga eksperto na ang mga pagyanig na ito ay maaaring magpatuloy sa loob ng ilang linggo, na lumilikha ng takot at kawalan ng katiyakan para sa mga nananatili sa isla. Kilala ang Santorini sa kanyang kasaysayan ng bulkan, at ang ilan ay natatakot na ang mga lindol na ito ay maaaring maging pauna sa mga pagsabog ng bulkan. Partikular na nagbabala si Jesus na ang mga lindol ay magaganap sa iba't ibang lugar. Ang nagpapropesya sa mga pangyayaring ito ay hindi lamang ang kanilang paglitaw, kundi ang paraan ng kanilang pagganap ng may tumitinding tindi at hindi mahuhulaan. Sa loob lamang ng 3 araw, mahigit 300 lindol ang naitala malapit sa isla. Iyon ay nangangahulugan na, sa average, mayroong mahigit 4 na lindol bawat oras sa loob ng 3 araw na iyon. Sa ibang salita, isang lindol ang naganap halos bawat 15 minuto sa loob ng 72 oras na panahon. Ang mataas na dalas ng aktibidad ng seismic na ito ay nagpapakita ng matinding at hindi pangkaraniwang antas ng kaguluhang geological malapit sa isla sa panahong iyon. Isa pang hindi pa nagaganap na pangyayari ang naganap kamakailan noong ika-21 ng Enero taong 2025.
Isang makasaysayang bagyo ng nyebe ang nagpabago sa Northern Gulf Coast ng Estados Unidos sa isang winter wonderland. Ang rehiyong ito, na kilala sa kanyang mainit at mahalumigmig na klima, ay nakaranas ng antas ng pag-ulan ng nyebe na sumire sa mga record na halos 130 taon na ang nakalilipas. Ang huling pagkakataon na may katulad na nangyari ay noong Pebrero ng 2018-2095. Ang mga lungsod na bihirang makakita ng nyebe ay nabalot ng yelo na nagparalisa sa buong komunidad. Ang mga kalsada ay naging mapanganib, ang mga paaralan at negosyo ay napilitang magsara, at ang mga pagkawala ng kuryente ay nag-iwan sa libu-libong tao sa dilim. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng maraming meteorologists. Habang iniuugnay ng ilan ito sa nagbabagong mga pattern ng klima, alam natin na ang mga ganitong pangyayari ay bahagi ng mga prophetikong tanda na inilarawan ni Jesus. Ang mga kakaiba at matinding pangyayari sa panahon ay tanda ng mga huling panahon. Nagpapaalala sila sa atin na ang prophetikong orasan ng Diyos ay tumatakbo. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang kundi nilalayon upang gisingin ang mga tao sa katotohanan ng pagbabalik ni Kristo. Habang ang ilang bahagi ng mundo ay nakararanas ng record na lamig, ang ibang mga rehiyon ay nakikitungo sa matinding init. Nagtataya ang neurology ng matindi hanggang sa matinding mga kondisyon ng heatwave sa malalaking bahagi ng Western Australia at Queensland ngayong linggo. Ang tropical cyclone na Sean ay gumaganap ng papel sa pagtulak ng mainit na hangin sa silangan at kanluran. Sa labas ng baybayin ng Pilbara sa Western Australia, isang matinding marine heatwave ang nagdulot ng mapaminsalang pinsala sa kapaligiran. Ang mga tubig na malapit sa baybayin sa rehiyon ay umabot sa temperatura na 31 degrees Celsius, na 2 hanggang 3 degree na mas mataas kaysa sa normal. Ang pagtaas ng temperatura na ito ay humantong sa pagkamatay ng humigit kumulang 30,000 isda sa kahabaan ng 9 kilometrong kahabaan malapit sa Nuria Point. Ang mga marine heatwave na tulad nito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan para sa mga ecosystem. Ang mga coral reef, pangisdaan, at buong marine habitats ay nasa panganib ng pagbagsak. Napansin ng mga siyentipiko ang nakababahalang trend ng pagtaas ng temperatura ng karagatan sa buong mundo, na nagbabanta sa buhay ng tao at hayop. Ang Biblia ay nagsasalita ng propetiko tungkol sa mga dagat na maaapektuhan sa mga huling araw. Inilalarawan ng Apokalipsis Kapitulo 8 versikulo 8 hanggang 9 ang isang hinaharap na pangyayari kung saan ang dagat ay tatamaan, na magiging sanhi ng pagkamatay ng ikatlong bahagi ng buhay dagat. Habang hindi pa tayo nasa puntong iyon, ang mga pangyayari tulad ng sa Pilbara ay nagpapakita kung gaano kabalans ang mundo. Ang mga hapdi ng panganganak ay hindi nilalayon upang paralisa tayo sa takot. Sa halip, nagsisilbi silang mga babala at paalala na dapat tayong maging espiritual na handa. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 44, sinabi ni Jesus, "Kaya't kayo rin naman ay humanda, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang mundo ay nahuhulog sa isang walang katapusang siklo ng mga distraction, libangan, politika, materialismo, at ang patuloy na presyon upang makasabay sa makamundong tagumpay. Mula sa sandaling tayo ay gumising, maraming hinihingi sa ating oras. Ang mga trabaho ay nangangailangan ng ating atensyon, ang mga pamilya ay may mga pangangailangan, at ang lipunan ay bumabaha sa atin ng mga mensahe kung ano ang dapat nating gawin, makamit, at pagsumikapan. Madaling malugmok, mahuli sa kaguluhan, at makalimutan ang mas malaking katotohanan. Si Jesus ay babalik, o ikaw ay pupunta sa kanya balang araw. Ang oras ay hindi walang hanggan. Isang nakakatakot na kaisipan na wala sa atin ang nakakaalam kung gaano karaming oras ang natitira sa atin. Ang kamatayan ay maaaring dumating ng biglaan, hindi inaasahan. Bilang kahalili, kung tayo ay kabilang sa mga makakasaksi sa pagbabalik ni Kristo, dapat tayong mamuhay ng may parehong pakiramdam ng pagmamadali. Paulit-ulit na binigyang diin ni Jesus sa kasulatan na dapat tayong manatiling alerto. Nagbabala siya na ang kanyang pagbabalik ay magiging parang magnanakaw sa gabi, darating sa oras na walang inaasahan. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 42, sinabi niya, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon." Ito ay hindi isang pasibong utos, kundi isang panawagan sa espiritual na pagbabantay. Hindi natin kayang maging manhid sa mga tanda na nagaganap sa ating paligid. Kapag nakikita natin ang mga digmaan, kawalang tatag ng ekonomiya, mga lindol, at mga natural na sakuna, ang mga ito ay hindi nagkataon lamang. Ang mga ito ay mga paalala na ang oras ay papalapit na sa sandali kung kailan babalik si Jesus. Gayunpaman, para sa marami, ang mga pangyayaring ito ay binabaliwala o ipinapaliwanag lamang.
Ang mga tao ay nagpapatuloy na parang ang buhay ay palaging magpapatuloy tulad ng dati, tulad noong panahon ni Noe nang ang mga tao ay kumakain, umiinom, at nag-aasawa hanggang sa dumating ang baha at tinangay sila. Naiintindihan ko na ang buhay ay nakaka-stress. Maaaring nararamdaman mo ang bigat ng mga problema sa pananalapi, mga isyu sa kalusugan, o mga nasirang relasyon. Maaaring abala ka sa pagpapalaki ng mga anak, pamamahala ng isang karera, o simpleng pagtatangkang mabuhay sa isang mundo na parang hindi kailanman bumabagal. Ngunit wala sa mga bagay na ito ang makakapagpalit sa pinakamahalaga, ang kalagayan ng iyong relasyon kay Hesus Kristo. Ang lahat ng iba pa sa buhay na ito ay pansamantala. Ang trabahong pinuproblema mo ay mawawala balang araw. Ang pera na hinahabol mo ay walang kabuluhan kapag humarap ka sa Diyos. Maging ang iyong pisikal na katawan ay babalik sa alabok. Ang matitira ay ang iyong kaluluwa at ang kalagayan nito noong umalis ka sa mundong ito. Inilagay mo na ba ang iyong pananampalataya kay Hesus? Inalagaan mo ba ang iyong relasyon sa Kanya? Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay parang damo, narito ngayon at mawawala bukas. Ang buhay na ito ay hindi ang ating huling destinasyon. Tayo ay nilikha para sa kawalang hanggan, at habang maaaring itulak ka ng mundo na tumuon sa mga pansamantalang tagumpay, wala sa mga ito ang susunod sa iyo lampas sa libingan. Ang iyong pinakamalaking prioridad ay ang iyong relasyon sa Diyos. Kapag humarap tayo sa Kanya, wala nang oras upang magdahilan o ituro ang mga bagay na nagpapanatili sa atin na masyadong abala. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay kung kilala mo si Hesus o hindi. Hindi kung alam mo ang tungkol sa Kanya, kundi kung mayroon kang tunay na relasyon sa Kanya, kung Siya ba talaga ang Panginoon ng iyong buhay. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba, kundi mangagpaalalahanan tayo, at lalo na habang inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay nagtatrabaho ng sobra-sobra upang ilihis tayo. Alam ng dyablo na maikli na ang kanyang panahon at gagawin niya ang lahat upang ilayo ang iyong mga mata kay Kristo. Susubukan niyang akitin ka sa mga kasiyahan ng mundong ito, pupunuin ang iyong buhay ng mga pansamantalang kaginhawahan na hindi kailanman tunay na makapagbibigay ng kasiyahan. Palalakihin niya ang iyong mga stress, na magpaparamdam sa iyo na wala kang oras upang tumuon sa Diyos. Ngunit iyon mismo ang oras na kailangan mong muling tumuon. Sinasabi sa atin ng unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8 na maging alerto at mapagpigil, sapagkat ang ating kaaway, ang dyablo, ay gumagala-gala na parang liyong umaatungal, na naghahanap ng masisila. Huwag mong hayaang magtagumpay siya sa pamamagitan ng paghila sa iyo sa distraction at pagiging kampante. Ang bawat lindol, bawat bagyo, at bawat sakuna ay isang tawag ng trompeta, isang paalala mula sa Diyos na maikli na ang panahon. Malapit nang dumating si Hesus, at kung makikita natin siya sa kamatayan o sa kanyang pagbabalik, ang tanong ay nananatiling pareho, handa ka na ba? Ang buhay na ito ay parang singaw lamang, ngunit ang kawalang hanggan na sumusunod ay walang katapusan. Kapag bumalik si Hesus, pagbubukod-bukurin niya ang mga tupa sa mga kambing. Ang mga nakakakilala sa kanya ay papasok sa buhay na walang hanggan, habang ang mga tumanggi sa kanya ay haharap sa walang hanggang paghihiwalay. Ito ang katotohanang itinuturo ng kasulatan, at walang gitnang daan. Bilang mga mananampalataya, mayroon tayong responsibilidad hindi lamang na ihanda ang ating mga sarili, kundi pati na rin na babalaan ang iba. Hindi tayo maaaring manahimik tungkol sa katotohanan. Hindi natin maaaring hayaan ang ating mga mahal sa buhay na manatiling bulag sa mga tanda ng panahon. Ang mga tao ay napapahamak araw-araw ng walang Kristo. Mahigit 110,000 kaluluwa ang pumapasok sa kawalang hanggan bawat araw ng walang pag-asa ng kaligtasan. Dapat itong makasakit sa ating mga puso at magtulak sa atin sa pagkilos. Tayo ay tinawag na ibahagi ang ebanghelyo ng may pagmamadali, alam na ang bukas ay hindi ipinangako. Huwag mong hayaang ilayo ka ng mga distraction sa pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka, ang relasyon sa iyong tagapagligtas. Si Hesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, kagalakan sa gitna ng kalungkutan, at pag-asa kapag ang lahat ay tila nawala. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Unahin mo siya higit sa lahat, sapagkat ang kawalang hanggan ay nakataya. Manatiling mapagbantay, manatiling handa, at mamuhay araw-araw na parang ito ang araw na makikita mo siya. Ang mundo ay mabilis na nagbabago, at ang mga kakaibang pangyayari ay nagaganap sa buong mundo. Mula sa mga lindol sa Santorini hanggang sa makasaysayang mga bagyo ng nyebe at matinding marine heatwaves, ang mga tandang ito ay nagtuturo sa katotohanan na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Malapit nang dumating si Hesus, at dapat tayong maging handa.
Kung hindi mo pa inilalagay ang iyong tiwala kay Hesus Kristo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Para sa mga naniniwala na, ito ay panahon upang manatiling mapagbantay, mapanalangin, at aktibo sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang mga hapdi ng panganganak ay tumitindi. Ang tanong ay, handa ka na ba sa darating? Gayon din naman, halina, Panginoong Hesus. Ang 2024 ay isa sa mga pinakaabalang taon sa kamakailang memorya. Tila sunod-sunod na nangyayari ang mga bagay sa mundo, isang walang humpay na pagdaloy ng mga pangyayari na nag-iwan sa marami na parang hindi makahinga ang mundo. Mula sa kawalang tatag ng geopolitikal hanggang sa mga natural na sakuna at kaguluhang panlipunan, parang ang buong planeta ay dumadaing sa ilalim ng bigat ng walang humpay na presyon. Ngunit narito tayo, sa simula pa lamang ng 2025, at sa ngayon, ang taon ay itinulak ang sarili sa pansin sa pamamagitan ng mga pangyayaring imposibleng balewalain. Ang kaguluhan ng 2024 na ay hindi nabawasan. Parang ang momentum ng nakaraang taon ay kumalat sa taong ito. Sa ngayon, nasaksihan ng mundo ang mga trahedya na yumanig sa mga bansa. At kung ang mga unang ilang araw na ito ay anumang indikasyon, ang 2025 ay humuhubog upang maging isang taon ng napakalaking hamon. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, mayroong mas malalim na mensahe na dapat maunawaan, isa na nagtuturo sa atin sa soberanya ng Diyos at ang pag-asa na matatagpuan natin sa Kanya. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na pangyayari sa bagong taon na ito ay naganap noong araw ng bagong taon sa New Orleans. Isang nakakatakot na serye ng mga pangyayari ang kumitil sa buhay ng 14 na tao at nakasugat sa 12 dosenang iba pa nang ang isang lalaki ay magmaneho ng sasakyan sa isang mataong lugar. Ang mga shockwave ng pangyayaring ito ay umalangaw sa buong bansa. Muling tumama ang trahedya sa labas ng Trump International Hotel sa Las Vegas. Isang Tesla Cybertruck na inupahan sa pamamagitan ng serbisyo ng pagbabahagi ng sasakyan na turo ang sadyang nilagyan ng mga pampasabog at pinasabog. Ang mga pangyayaring ito ay mga nakakatakot na paalala ng pagkasira ng kalagayan ng tao at ng mundong ating ginagalawan. Pinipilit nila tayong harapin hindi lamang ang kasamaan na umiiral sa mundo, kundi pati na rin ang mga panloob na laban na tahimik na kinakaharap ng marami. Habang pinoproseso natin ang mga trahedyang ito, dapat nating tanungin ang ating mga sarili, saan patungo ang mundo, at paano natin malalampasan ang gayong mga hindi tiyak na panahon. Habang ang mga trahedyang ito ay nang ibabaw sa mga headline, malayo sila sa mga tanging makabuluhang pangyayari sa 2025 sa ngayon. Ang silangang Estados Unidos ay nilamon ng isang matinding Arctic blast, na nagpapababa ng temperatura ng hanggang 30 degrees sa ibaba ng average sa ilang lugar. Ang mga estado mula sa Northern Plains hanggang sa Deep South ay naapektuhan, kung saan ang National Weather Service ay naglabas ng mga babala tungkol sa matagal na nagyayelong kondisyon at malakas na pag-ulan ng nyebe. Ito ay isang manyabing simula sa 2025, lalo na sa kahabaan ng Great Lakes. Mahigit isang talampakan ng lake effect na nyebe ang nakatambak na sa mga bahagi ng New York at Pennsylvania, at mayroon pang darating kasama ang isang napakalamig na Arctic blast. Ang hindi pangkaraniwang pattern ng panahon na ito ay nakapagpapaalaala sa matinding mga pangyayari sa panahon na sumalot sa 2024. Samantala, ang desisyon ng Administrasyong Biden na hadlangan ang pagkuha ng US Steel ng Nippon Steel dahil sa mga batayan ng pambansang seguridad ay nagdagdag ng komplikasyon sa isang magulong tanawin ng ekonomiya. Tumungo tayo ngayon sa White House, hinadlangan ni Pangulong Biden ang panukalang $14.9 billion na pagkuha ng US Steel ng karibal na Japanese na Nippon Steel. Sa isang pahayag na inilabas kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na hinahadlangan niya ang kasunduan upang, quote, tiyakin na ngayon at sa mahabang panahon sa hinaharap, ang Amerika ay may isang malakas na pag-aari at pinamamahalaan na industriya ng bakal sa loob ng bansa. Ang hakbang ay nagpapakita ng lumalaking alalahanin tungkol sa pagsasama ng pandaigdigang kalakalan at pambansang interes, lalo na sa nalalapit na paglipat sa Administrasyong Trump, na malamang nalapitan ang mga ganitong bagay na may ibang-ibang pilosopiya. Ang bigat ng mga pangyayaring ito ay nag-uudyok sa atin na huminto at isaalang-alang ang mga salita ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 hanggang 8. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ngunit tiyakin ninyong hindi kayo matatakot. Ang mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula lamang ng mga hirap. Hindi kalabisan ang sabihin na ang mundo ay parang dumadaing sa mga hapdi ng panganganak. Mula sa mga natural na sakuna hanggang sa mga alitan ng tao, nasasaksihan natin ang pagsasama-sama ng mga krisis na nagtuturo sa kahinaan ng mga makalupang sistema.
Gayunpaman, kahit na ang daigdig ay tila umiiyak sa pagdurusa, mayroong mensahe ng pag-asa para sa mga naglalagay ng kanilang tiwala sa Diyos. Habang tumitingin tayo sa natitirang bahagi ng 2025, isang bagay ang nananatiling tiyak. Ang ating kawalan ng kakayahang hulaan kung ano ang haharapin ng hinaharap ay hindi isang depekto, kundi isang fundamental na bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya. Ang kaiklian at kawalan ng katiyakan ng buhay ay dapat maglapit sa atin sa Diyos sa halip na itulak tayo sa pagkabalisa o kawalan ng pag-asa. Kapag isinasaalang-alang natin na ang buhay ay parang hamog na lumilitaw ng maikli at pagkatapos ay nawawala, tayo ay inaanyayahan na iangkla ang ating mga sarili sa mga walang hanggang layunin ng Diyos, na nananatiling matatag at hindi nagbabago. Wala kang ideya kung ano ang haharapin ng taong ito sa iyong personal na buhay. Wala akong ideya kung ano ang haharapin ng taong ito sa akin. Wala tayong kahit katiting na ideya. Maaari tayong magplano at maghanda para sa hinaharap, ngunit ang malupit na katotohanan ng buhay ay talagang wala tayong ideya kung ano ang dadalhin ng taong ito. Sa katunayan, hindi natin alam kung ano ang haharapin ng susunod na 5 minuto, pabayaan pa ang natitirang bahagi ng taon. Ang isang tawag sa telepono ay literal na makapagpapabago sa iyong buong buhay. Ang isang pakikipag-ugnayan, isang argumento, o isang pagpupulong ay makapagpapabago sa takbo ng lahat. Wala tayong ideya kung ano ang haharapin ng taong ito, hindi lamang sa ating mga personal na buhay, kundi pati na rin sa mundo sa kabuuan. At sinasabi ko ang lahat ng ito upang ituro ka pabalik sa isa na nakakaalam, ang Diyos. Alam niya ng eksakto kung ano ang haharapin ng taong ito. Ano man ang mangyari sa mga darating na araw, tandaan ito. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Oo, ginagawa niya. Hindi kanya kailanman iiwan o pababayaan. Habang ang mga pangyayari sa nakaraan at kasalukuyan ay tila napakalaki, mahalagang tandaan na ang Diyos ay hindi malayo o hiwalay sa nangyayari sa mundo. Siya ay soberano sa lahat ng nilikha, at walang nakakagulat sa kanya. Ang kaguluhang nakapaligid sa atin ay maaaring tila hindi mapamahalaan, ngunit tinitiyak sa atin ng salita ng Diyos na siya ang may kontrol. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 28 ay nagpapaalala sa atin, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kahit na sa mga pinakahindi tiyak na panahon, hinahabi ng Diyos ang isang tapiserya ng pagtubos at pag-asa para sa Kanyang mga anak. Ang mga pagsubok at hamon na kinakaharap natin ay hindi walang layunin. Ang mga ito ay mga pagkakataon para sa paglago, pananampalataya, at paglapit sa isa na may hawak ng hinaharap sa kanyang mga kamay. Sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 4, hinihikayat tayong ituring itong purong kagalakan kapag humaharap tayo sa mga pagsubok ng maraming uri sapagkat ang mga pagsubok na ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga at pagkamaygulang sa ating pananampalataya. Ang bawat paghihirap ay isang pagkakataon upang magtiwala sa Diyos ng mas malalim at upang ipakita ang kanyang liwanag sa isang mundo na nangangailangan ng pag-asa. Gaano man kadilim ang mga araw, ang mga pangako ng Diyos ay nananatiling ating angkla. Ipinapahayag ng Isaias Kapitulo 41 versikulo 10, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manghina ng loob, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga propeta ng sinaunang panahon, kundi para sa iyo at sa akin ngayon. Ang lakas ng Diyos ay nagiging perpekto sa ating kahinaan, at ang kanyang presensya ay isang patuloy na pinagmumula ng kapayapaan sa bagyo. Habang pumapasok tayo sa 2025, tandaan natin na hindi tayo naglalakad sa landas na ito ng mag-isa. Ang Panginoon mismo ang nangunguna sa atin, at hindi niya tayo kailanman iiwan o pababayaan. Huwag kayong matakot, sapagkat walang digmaan o krisis ang makapagpapababa sa soberanya ng Diyos. Naghahari siya sa lahat ng kaguluhan, at ang kanyang mga plano para sa mundong ito ay hindi kailanman mabibigo. Huwag kayong matakot, sapagkat kahit na sumiklab ang mga digmaan o maglaban-laban ang mga bansa, sinabi sa atin ni Jesus na mangyayari ang mga bagay na ito, at hindi tayo dapat matakot. Siya pa rin ang nakaupo sa trono. Huwag kayong matakot, sapagkat gaano man kadilim ang mga headline, ang liwanag ng katotohanan ng Diyos ay mas maliwanag na nagniningning. Siya ang prinsipe ng kapayapaan, at ang kanyang kapayapaan ay naroroon para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Huwag kayong matakot, sapagkat kahit sa panahon ng kawalang tatag ng ekonomiya o pandaigdigang kawalan ng katiyakan, ang Panginoon ang inyong tagapaglaan. Ang kanyang mga mapagkukunan ay walang hanggan, at nangangako siyang tutugunan ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kaguluhan.
Ang kasaysayan ay kanyang kwento, at ang bawat pangyayari ay nagaganap sa ilalim ng kanyang mapagbantay na mata. Ang pagpapakumbabang hinihikayat sa pananaw na ito ay hindi isang pagkatalo na pagtanggap ngunit isang nagpapalayang paanyaya na lubos na magtiwala sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na habang hindi natin hawak ang plano ng bukas, tayo ay hinahawakan ng isa na humahawak nito. Ang pagtitiwala sa Diyos sa ating mga pag-asa at kawalan ng katiyakan ay nagtataguyod ng isang malalim na kapayapaan, alam na ang kanyang mga plano ay mas dakila kaysa sa anumang maiisip natin. Kahit na nabigo ang ating mga plano o bumangon ang hindi inaasahang mga hamon, makatitiyak tayo na ang mga layunin ng Diyos ay palaging mabuti, mapagmahal, at perpekto. Sa halip na lapitan ang hinaharap ng may takot, maaari tayong humakbang pasulong ng may pananampalataya. Ang Diyos na nagtaguyod sa atin kahapon ay magtataguyod sa atin ngayon at bukas. Nahaharap man tayo sa mga personal na pagsubok, pandaigdigang kawalan ng katiyakan, o hindi inaasahang mga pagpapala, hindi tayo nag-iisa. Ang pag-aalala tungkol sa hinaharap ay nagnanakaw sa atin ng kapayapaan at kagalakan na makukuha natin ngayon. Sa halip tayo ay tinawag na magtiwala sa Diyos araw-araw, bawat sandali, alam na ang kanyang biyaya ay sapat para sa anumang nasa hinaharap. Habang nagpaplano tayo para sa taon, dapat nating tandaan na ang bawat layunin, ambisyon, at pagnanais ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng paghingi ng patnubay ng Diyos. Ang pagsasama sa Kanya sa bawat aspeto ng ating buhay ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na tayo ay lumalakad sa Kanyang kalooban. Ang pagtitiwalang ito ay nagpapalaya sa atin mula sa presyon ng pagkontrol sa mga resulta at nagpapahintulot sa atin na masaksihan ang Kanyang kamay na kumikilos sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ang ating pag-asa ay hindi limitado sa kung ano ang maaaring dalhin ng taong ito. Ito ay nakaugat sa katiyakan ng katapatan ng Diyos at ang walang hanggang pangako ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Habang ang buhay ay maaaring panandalian, ito rin ay isang mahalagang regalo, isang pagkakataon upang luwalhatiin ang Diyos, mahalin ang iba, at gumawa ng epekto na tumatagal lampas sa mundong ito. Habang sumusulong tayo, maaari nating gawin ito ng may kumpiyansa, hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos na may hawak ng hinaharap. Ang kanyang pagmamahal ay hindi matitinag, ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay, at ang kanyang mga plano ay perpekto. Sa katiyakang ito, maaari nating harapin ang anumang darating ng may lakas ng loob at pag-asa, alam na ang ating mga buhay ay nasa kamay ng walang hanggang tagapaglikha. Ano man ang haharapin ng taong ito, makatitiyak tayo na ang Diyos ay magiging tapat tulad ng lagi niyang ginagawa. At maaari tayong mamuhay araw-araw ng may layunin, pagpapakumbaba, at matatag na pag-asa sa Kanya. Ang mga pangyayari ng 2025, gaano man nakakalito, ay hindi lampas sa kontrol ng Diyos. Sa Isaias Kapitulo 46 versikulo 9 hanggang 10, ipinapahayag ng Panginoon, "Ako ang Diyos, at wala nang iba pa. Ako ang Diyos, at walang katulad ko. Ipinapaalam ko ang wakas mula sa simula, mula sa sinaunang mga panahon kung ano ang darating pa. Sinasabi ko, ang aking layunin ay mananatili, at gagawin ko ang lahat ng aking kaluguran." Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang mga tao ay pumapasok sa taong ito ng may mabigat na puso, nabibigatan ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga tanong ay walang humpay. Ano ang mangyayari sa akin? Sa aking mga anak? Sa aking kalusugan? Sa aking trabaho? Mawawalan ba ako ng mahal sa buhay? Magkakaroon ba ng isa pang digmaan? Babagsak ba ang ekonomiya? Paano kung mabaigo ako? Paano kung hindi ako magkaroon ng sapat? Paano kung ang buhay ay kumuha ng isang pagliko na hindi ako handa? Ang mga takot na ito ay totoo, at maaari silang makaramdam ng pagkaparalisa. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na ganito. Sa buong mundo, ang mga tao ay nakikipagbuno sa mga tanong tungkol sa kanilang kinabukasan. Nag-aalala ang mga magulang tungkol sa kanilang mga anak. Ligtas ba sila sa mundong ito? Lalaki ba sila sa isang matatag na lipunan? Makikilala ba nila ang kaligayahan at seguridad? Nag-aalala ang mga may-ari ng negosyo tungkol sa pananatiling nakalutang. Mabubuhay ba ang aking kabuhayan sa isa pang pagbagsak ng ekonomiya? Nagtataka ang mga mag-aaral, magbubunga ba ang aking pagsusumikap? Mahahanap ko ba ang aking lugar sa mundo? Natatakot ang mga mag-asawa sa kinabukasan ng kanilang mga relasyon. Makakayanan ba natin ang mga presyo ng buhay? Ang bigat ng hindi alam ay maaaring makaramdam ng pagdurog. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo ito, hindi mo kailangang pasanin ito ng mag-isa. Inaanyayahan tayo ni Jesus sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Hindi kailanman nilayo ng Diyos na pasanin natin ang mga pasanin ng buhay ng mag-isa.
Kapag inilagay mo ang iyong mga takot at alalahanin sa kanyang mga kamay, pinapalitan niya ang mga ito ng kanyang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa kanyang hindi nagbabagong pag-ibig at kapangyarihan. Isa sa pinakamalaking takot na kinakaharap ng mga tao ay ang takot sa pagkabigo. Paano kung hindi ako magtagumpay? Paano kung mali ang pipiliin ko? Ngunit narito ang katotohanan. Kahit na madapa ka, mas dakila ang biyaya ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng Kawikaan Kapitulo 24 versikulo 16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng 7 beses, at bumabangon uli. Ang plano ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi nasisire ng iyong mga pagkakamali. Siya ang Diyos ng mga pangalawang pagkakataon, ang Diyos na nagpapabago ng mga pagkabigo sa mga patoto. Marami rin ang pinagmumultuhan ng takot sa kalungkutan. Paano kung maramdaman ko ang paghihiwalay sa taong ito? Paano kung walang tunay na nakakaunawa sa akin? Gayunpaman, nangangako ang Diyos sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi ka nag-iisa. Lumalakad ang Diyos kasama mo sa bawat lambak, bawat pagsubok, at bawat sandali ng iyong buhay. Siya ang iyong palaging kasama, ang iyong pinakamalapit na kaibigan, at ang iyong laging naruroon na tulong sa panahon ng kaguluhan. At pagkatapos ay mayroong takot sa hindi alam, ang mga paano kung na tila lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Paano kung may mangyari sa aking pamilya? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung mawala ang kontrol ng mundo? Ang mga takot na ito ay may bisa, ngunit sila ay maputla kumpara sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ipinapahayag ng Isaias Kapitulo 46 versikulo 9 hanggang 10, Ako ang Diyos, at wala nang iba pa. Ako ang Diyos, at walang katulad ko. Ipinapaalam ko ang wakas mula sa simula. Ang aking layunin ay mananatili. Walang bagay sa mundong ito ang nasa labas ng kanyang kontrol. Maaaring magalit ang mga digmaan, maaaring bumagsak ang mga ekonomiya, ngunit ang plano ng Diyos ay nananatiling hindi natitinag. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Para sa mga nag-aalala tungkol sa kanilang kalusugan, paano kung magkasakit ako? Paano kung hindi ako gumaling? Tandaan na ang Diyos ay Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpapagaling. Kahit sa sakit, siya ang iyong lakas, ang iyong aliw, at ang iyong pag-asa. Ipinapaalala sa atin ng awit 73 talata 26, ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at ang aking bahagi magpakailanman. Ano man ang mangyari sa iyong katawan, ang iyong kaluluwa ay ligtas sa kanyang mga kamay. Kung natatakot ka sa pagkawala, alamin na ang Diyos ay malapit sa mga bagbag na puso. Hindi lamang kanya aaliwin kundi ibabalik ka rin niya. Nangangako siya sa Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 4 na darating ang araw kung kailan papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o pagdadalamati o pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating kaayusan ng mga bagay ay lumipas na. Kahit ang takot na maubusan, maging ito ay pananalapi, mapagkukunan, o lakas, ay maaaring isuko sa kanya. Tinitiyak sa atin ng Filipos Kapitulo 4 versikulo 19, at tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Siya ang inyong tagapaglaan, at ang kanyang mga mapagkukunan ay hindi kailanman nauubos. Mahal na daigdig, nagsimula na ito. Ang mga pangyayari ng 2025 ay nagpapaalala sa atin ng pagkasira ng ating mundo at ang pagmamadali ng ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Gayunpaman, kahit na nakikipagbuno tayo sa bigat ng mga hamong ito, hindi tayo walang pag-asa. Ang Diyos ay kasama natin, ginagabayan tayo sa mga bagyo at tinatawag tayo na magtiwala sa kanyang mga hindi nabibigong pangako. Habang tinatapos natin ang mensaheng ito, nais kong maglaan ng sandali upang ipanalangin kayo. Ano man ang haharapin ng taong ito, tandaan na ang Diyos ay kasama ninyo, at nagmamalasakit siya sa bawat detalye ng inyong buhay. Ama sa langit, itinataas ko ang bawat tao sa ilalim ng tinig ko. Panginoon, pagpalain mo sila ng sagana. Ang iyong kamay ng pabor ay manahan sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Panginoon, protektahan mo sila mula sa pinsala. Takpan mo sila mula sa panganib, at palibutan mo sila ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Anumang hamon ang kanilang harapin sa taong ito, ipaalala sa kanila na ikaw ang kanilang kanlungan at lakas. Ama, ibigay mo ang bawat pangangailangan, maging ito ay pisikal, emosyonal, pinansyal, o espiritual. Ipakita mo ang iyong sarili bilang Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay, at hayaang ang iyong katapatan ay maging maliwanag sa kanilang mga buhay. Gabayan mo ang kanilang mga hakbang, Panginoon, at akayin mo sila sa mga landas ng katwiran.
Saan man sila magpunta, hayaang ang iyong presensya ay mauna sa kanila, na ginagawang tuwid ang mga baluktot na landas. Panginoon, hayaang ang iyong mukha ay sumikat sa kanila, na nagpapasikat ng iyong kaluwalhatian at biyaya. Hayaang ang iyong kabutihan at awa ay sumunod sa kanila sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Punuin mo sila ng kagalakan ng pagkakilala sa iyo at ang katiyakan ng iyong pagmamahal. Panginoon, bigyan mo sila ng pabor sa kanilang trabaho, kanilang mga relasyon, at kanilang paglalakad kasama mo. Buksan ang mga pintong hindi kayang isara ng sinuman, at isara ang mga pintong hindi sa iyo. Hayaang ang taong ito ay maging patuto ng iyong kapangyarihan at iyong paglalaan. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, para sa iyong mga pangako, proteksyon, at iyong hindi nabibigong pagmamahal. Hayaang ang taong ito ay mapuno ng iyong kapayapaan, layunin, at presensya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.